Ang boto ko ay no, lalo na dahil inuuna natin ang kaso niya kaysa sa mga mas seryosong isyong kinakaharap ng isa sa mga kasamahan natin. Magandang gabi po sa ating lahat mga kabisdak, anak ng kamuti oh. Grabe ha, si Kiko Barsaga tinuluyan ng mga bata ni Martin Romualdez dyan sa Kongreso. Aba, sinuspindi ng mga buhaya. Pero nakahanap po ng kakampi itong si Kiko Barsaga. Kinampihan po ni Leandro Libiste ang naturang kongresista. Ito po ay bunga ng kanyang paninindigan laban po sa pangungurakot ng mga buhaya sa gobyerno. Ito po yung sukli ho sa kanyang katapangan laban po sa korupsyon under Marcos admin. John Beck Remulla tinawanan ng mga media. Sa preskon po ito kanina, laglag. Ito laglag ho ito. Ang balita kasi sa media, kamuntikan eh. Hindi ko kasi nagip talaga totally ng video kung ano po ang nangyayari. Pero kitang-kita po sa video na na-outbalance po ang naturang Secretary de ILG na si John Beck Remulla. Nakamuntikan na po mahulog sa entablado pagkatapos ng kanyang preskon kanina. Mga tauhan di umano ni Saldico, susuko na daw. Naku, animal naman talaga. Laglaga na ba? Hoy, wag naman sana magpabayad tong mga to kung ano po ang inyong nalalaman. Aba ho, isabi niyo po ang katotohanan. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po tayong updated sa ating mga video. Pa-subscribe din po ang Berada Aguila. Papapanood po ako sa Berada Aguila ng live. Sa mga gusto pong manood sa akin ng live. Alas 2 po yan hanggang alas 4 ng hapon sa Berada Aguila YouTube channel. Paramihin naman po natin ang mga subscribers dyan. Nagli-level up na po ang Berada Aguila. Maraming salamat po sa mga nagsusubscribe. Okay, unahin po muna natin itong preskon no, ni John Beck Remulla. Huli na po natin yung breaking news. Parehong breaking news po ito tungkol po sa pagsuspinde kay Kiko Barsaga ng mga kongresista dyan sa Kamara. Kakatapos lang po ng rally, no? Trillion Piso March, tinagurian ng mga hinayupak ng mga komunista. Nagpapreskon po itong si John Beck Remulla. Kamuntika na po, malaglag. Mukhang laglag na po ito sa stage, hindi pinakita sa video eh. Dahil siguro sa mga ilang katanungan ng mga media. Ito po, grabe ang galing talaga ho ng media ng Net 25. Si Eden, naman si Eden. Narito po, pakinggan po muna natin. Eden Santos, Net 25. Secretary, good afternoon po. Sa part po ng pagtugis kay former Congressman Saldico, wala po ba tayong group effort? Tugis. Pag-aresto sa kanya dahil meron naman pong warrant of arrest. Ang tugis in English is hunting ba yun? Ang tugis. Hunting yan. Sige. Wala po ba tayong group effort para mas mapabilis yung pagdakip po sa kanya? Talagang ginamit mo yung group effort. Meron naman. It is a whole of government approach to get Saldico. The DFA, the DLG, the Ombudsman, the DOJ are all working together in order to get a satisfying outcome into the repatriation of Saldico back to the Philippines. To what those measures are, I cannot speak of yet. But I think when it comes to repatriation, DFA should be the lead. Sila dapat magsabi kung anong gagawin. So wala pa po yung pag-cancel ng kanyang passport? Meron na. Pagkalam ko na-cancel na yung passport. Pagkalam ko lang but you can check again. Pero again, we believe he's holder of 2 passports. Not only a visa but 2 passports. So doon yung may complication tayo ng konti. Dalawang pasaporte ang hawak ni Saldico ayon sa kanya. So I think yung pasaporte ng ng Portuguese. So try natin i-play natin ng kaunti bago natin paluapan ng komento. So Saldico is believed to be in Europe, suspected to be in Portugal. He is suspected to have a Portuguese passport acquired so many years ago. Ayun lang ang details. Nakiusap kami sa lahat ng mga Pilipino sa buong mundo na kung makita nila si Saldico, kung pwede nilang picturean, padala kagad, i-post kagad sa internet para may idea tayo kung nasaan siya. Sa ngayon, ang hinala namin ay nasa Portugal siya at doon po siya naninirahan. Pochek, no? 7 years ago daw, meron ng pasaporte itong si Saldico. So plano talaga, no? Maglima sa kaban ng bayan at magtago sa Portugal. Alam niyo po sa akin, mahihirapan na po ang gobyernong Marcos para sa akin na pauwiin si Saldico. Tama lang din po na wag muna umuwi si Saldico. Isiwalat niya muna ang lahat ng nalalaman niya tungkol po dito sa mafia, sa insertion under Marcos admin at tinuro naman na ho niya itong First Family na may kinalaman sa mga insertion, no? SOP, kickbacks, lahat-lahat sila, pati sibuyas, scam, na umabot ang 800 pesos ang kilo, asukal, SOP sa asukal, pati yung scam sa bigas, ikinanta na po yan ni Saldico lahat, mga malitang-malitang pira, na ayon na po ay inunahan na po yan ni Orly Gutisa doon sa Senate Blue Ribbon Committee, na yung malitang-malitang pira ay dinideliver sa bahay ni Saldico at Martin Romualdez. Alam niyo po wala pong extradition treaty itong Pilipinas at Portugal. Pag si Saldico hindi po lalabas ng Portugal, kahit po ay kansilado yung kanyang pasaporte, ay hindi pa rin po makakauwi. Si Saldico hindi pa rin po mapilit yan. Walang magagawa ho ng Pilipinas dyan. Kung si Saldico ay hindi uwi, walang mangyayari.
Choice ni Saldico yan. Eh, kasalanan din naman yan ni Marcos eh. Ni Bongbong, di ba, ang sabi sa mga siniwalat ni Saldico na pinapatakas daw siya eh. Pinapatakas muna at wag ka munang umuwi at sila ang bahala kay Saldico. Ngayon lumalabas, nagiging sacrificial lamb si Saldico at dinide, nagiging full guy, eh, nagiging collateral damage. Siguro napagtanto ni Saldico, tika lang, putang ina, pinagkakaisa na ako ng mga buhaya, no? O, kailangan po natin na isiwalat ang lahat ng nalalaman natin bago pa man ako magurgor kasi, di ba, ang kanyang testimonya, magugurgor daw siya. Igurgurin daw siya ni Martin Romualdez, kausap niya sa telephone, cellphone. Ito, yun. Yung sinabi naman ni John Vic Remulla na kansilado ng pasaporte, fake news yun. Tayo po'y naniniwala rin po kasi siyempre, dahil LJ Secretary, dapat po sila yung may first hand sa lahat po ng nangyayari patungkol kay Saldico. Hindi sila magkakaintindihan ng kanyang among nakangiwi ang panga, anak ng karuti. O ito po yung totoo, kakalabas lang po pagkatapos ng press con ni John Vic Remulla. Naglabas po ng statement ang DFE. Sabi ng DFE, no court order to cancel Saldico's passport. O, niluloko tayo. Diba? Ang sabi, kinansila na daw ang pasaporte. Di ba, pinagmamalaki pa ni Bungit, no? Na, Saldico, papakansila namin yung pasaporte mo. Huwag mo kaming i-blackmail, anak ng kagwang budol to the max, no? Huwag mo kaming i-blackmail. Makakasuhan ka at yung pasaporte mo, ipapakansila ko. O ngayon, ito na, John Vic, ito po yung sinasabi mo, mag-research kayo, hindi ako sigurado kung kansilado. Hindi pa pala kansilado ang pasaporte ni Saldico dahil wala pa ho itong kautusan ng korte. Hindi daw basta-basta pala yan. Kailangan pala may utos yung Korte Suprema, kahit anong na ipakansila yung kanyang pasaporte. Ang problema, wala namang ginawa ang gobyerno. So, Sarsuela? Kalukuhan, pambubudol yung mga vlog ni Bubuem. Nyor, tigil mo na yung pagbablog mo, Nyor. Puro pambubudol lang eh. Kung gusto mo, palit tayo. Ikaw vlogger, ako presidente. Tangina, inagawan mo pa ng trabaho yung mga insaymada vlogger. Pwede ba, Nyor, yung mga isabi mo, ibigay naman sa mga vloggers, anak ng kagawang kawawa naman, walang may content eh. Ito yung katotohanan, wala pa, hindi pa po kansilado yung pasaporte ni Saldico. Ngayon medyo alanganin si Saldico ngayon para sa akin Talagang ibaon siya ng Marcos admin. Alam naman natin na ang direksyon ng gobyernong ito ay ibaon si Saldico, no, at protektahan si Martin Romualdez, pinsan ni BBM. Ito merong balita, kakapasok lang palike po muna mga kabisdak. Pa-share din, pa-subscribe din. Nasusuko na ang mga tauhan ni Saldico. Nakipag-negotiate na daw sa gobyernong Marcos. Naku, hindi man ito na yung problema ni Saldico. Alam niyo po, pag may pera talagang magtatagumpay ang kasamaan. Ito yung mahirap. Diyan, pakinggan natin itong balitang ito. Nagpahayag na raw ng pagsuko mga otoridad o sa mga otoridad ang dalawang pinaghahanap na opisyal ng kumpanyang contractor na SunWest. Pero ayon sa pulisya, natatakot pa raw humarap mismo sa kanila ang dalawang akusado. Para sa detalye mula po mismo sa Camp Crame sa Quezon City, nasa linya ng telepono si Brian Castillo. Brian, bakit nga daw ba natatakot yung dalawang akusado na sumuko dito nga sa mga pulisya? Siya natatakot daw ang dalawang opisyal ng SunWest na tuluyang sumuko gayong wala pa silang sariling abogado. Kalaman din kasi ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG na mga dummy lamang daw sa kumpanya ang dalawa. Nagpadala ng surrender fillers o pahiwatig ng kahandaang sumuko ang dalawang opisyal ng SunWest na kabilang sa mga pinaaresto ngayon ng Sandigan Bayan kaugnay sa fraud control project sa Oriental Mindoro. Sabi ni PNP CIDG Director Police Major General Robert Morico, may mga kaanak daw ang mga ito na lumapit sa mga otoridad. Bagamat na internasyonal sumuko ang mga ito, iginit ng CIDG na may umiiral na arrest warrant laban sa dalawa at hindi maghihintay ang mga pulis kung kailan man sila susuko. Pakinggan ng pahayag ni CIDG Director Morico. May mga kamag-anak na lumapit. May back channel po na sa amin. And siyempre, wala po silang personal na abogado and apparently parang napabayaan. So they're takot also. But there is a warrant of arrest, hindi po kami makapaghintay niyan. Kung maunahan namin silang mahuli, that's fine. We assure them na yung karapatang pantao po nila ay igagalang na. Samantala siya, sabi ng CIDG, bukod sa dating mambabana si Saldico, nasa ibang bansa pa rin ang dalawang opisyal ng SunWest. Habang sa pang-opisyal naman ng DPWH na may warrant of arrest din kaugnay sa fraud control project ay nasa Israel. Nakikipag-ugnayan na ang PNP sa Police Attaché ng Pilipinas sa mga bansa na kinaroroonan ng mga akusado. Nakahanda rin daw ang pulisa na ipatupad ang anumang bagong arrest warrant ng korte. Narito ang pahayag ni acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nazareth Jr. The Philippine National Police will be ready kung sino man ang mai-issuehan ng warrant of arrest such that itong tao na ito ay mailitis. With or without the protest rally, ang inyong pamahalaan gagawa ng paraan at to ensure na there will be transparency and accountability. Siya patuloy naman ang panawagan ng PNP sa publiko na makipagtulungan sa mga otoridad upang mahuli na ang iba pang sangkot na nagtatago sa batas. Samantala siya, sinabi ngayon ni DILG Secretary John Vic Remulla na nakatanggap siya ng impormasyon na nasa Europa o bansang Portugal ngayon si Saldico. Posible raw na may Portuguese passport itong si Saldico. Nanawagan din si Remulla sa lahat ng mga Pilipino sa ibang bansa na kung makita nila si Kong ay kulang ito na itrato at ipost agad sa social media. Siya, Lo nyo. Dali, no?
Kawawa yung mga opisyal pala ng Sunwest, sabi ko nga ho sa'yo eh. Ito ay gawain talaga ng mga kontratista eh. Kunyari lang, nag-divest po sila, dahil kongresista po na sila, yung sarili nilang kumpanya dinadivest at pinapangalanan sa mga kamag-anak, pero sila pa rin ang may-ari. So ngayon lumalabas, itong gustong susuko na tauhan ni Saldico, ay dami. Dami lang. Magkakaproblema ng malaki ito si Saldico kasi ibabaon man talaga to. No? At siyempre, pag nahuli yan, magkakaroon ng script. Ito na ho, magaling ang mga Rimulya Brothers dyan. Diyan sila expert, alam mo natin, ang galing magkwento, director, no, editor. No? Sila yung artista, sila yung bida. Sila yung gumagawa ng sarili nilang pelikula. Nagawa na ho nila yan kay Tevez, nagawa nila kay General Bantag, Pastor Kibuloy, Tatay Digong. Lalo na dito kay Saldico na talagang tinira na ho sila ng tinira. Alam niyo po, hindi ko matanggap-tanggap yung sinasabi ni John Vic Rimulya na pag meron daw makakita ng mga OFW dyan sa Europa, picturean nyo itong si Saldico. Anak kayo ng kagwang eh. Nasaan yung bilyonis na intel funds ng gobyernong nakangiwi ang panga? Walang gamit. Bakit naibigay nyo na lang sa akin yung intel funds? Ako na lang maghanap kung saan si Saldico. Kawawa naman ho kayo, di ba? Group effort. Tama yung sa katanungan ni Edina Santos ng Net25. May group effort ba kayo? Eh, mukhang nagkakaroon pa ng negosasyon sa pagitan ng Marcos family at Saldico para sa akin ha. O, tika lang, wag mo naman kami ikanta na. Tama na ho yun. Ito, hindi namin ikansila yung pasaporte mo. O, di ba, sinabi lang ho yan ni Bongbong Marcos kamakailan na nakipag-usap sa akin ang kampo ni Saldico na wag ikansila ang pasaporte para titigil na sa kakabidyo. O ngayon, hindi pa talaga kinansila ang pasaporte. So, under negosasyon pa rin. Kampo ni Saldico at kampo ni Bubuem, anak ng kagwang nilalaro lang Pilipino dito. Eh kung ganun, sino yung makulong? Sino yung maparusahan? Dapat ho itong mga kawatan sa gobyerno ang maparusahan. Dapat managot ka dito, bungit eh. Kaya nga ako sa akin yung mga rally kagahapon eh. Talagang kahipokrituhan para ho sa akin na putangina hindi mo maintindihan ano ba yung sinisigaw. Binira po sila ng abogado yata eh. Binira ho sila ng bago natin ipalabas yung kamuntikan ng malaglag si John Vic. Konektado po ito sa sa balitang ito. So pag-usapan mo muna natin yung rally ito. Kahipokrituhan nga eh. Para sabihin lang parang pakitang tao la ba? May rally na, kunyari galit na mga komunista, pero bayad pala itong mga animal, itang balustos eh. Pakinggan po muna natin ang rally ng Trillion March kasi binanatan po ito ng isang analyst na ito daw kahipokrituhan daw yung Trillion March rally. Pakinggan po natin muna ito. Nilahukan ng ilang kilalang personalidad maging politiko ang Trillion Peso March sa EDSA People Power Monument kahapon. Nagkagilian naman ang isang grupo ng mga rallyista at mga pulis sa gitna ng marcha. Yan ang express report ni Marian Enriquez. Marcha? Pagsapit ng alas 7 ng umaga kahapon, nagdagsaan na sa EDSA ang mga placard ng panawagan, bandila ng mga organisasyon at ang mga lalahok sa protesta. Unti-unti na rin pumosisyon ang hanay ng mga pulis. Isa sa mga maagang dumating sa EDSA Shrine, si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Ayon sa alkalde, batid daw niyang mabagal ang ugong ng pagpapanagot sa mga sangkot sa korupsyon, kaya kailangan daw makiisa ng taong bayan sa aksyon ng gobyerno. Hindi kaya ng gobyerno lang ito. It cannot be a whole of government approach. It should be a whole of the nation approach. Kailangan natin yung mga komunidad. Kailangan natin yung iba-ibang sektor. Bago ang marcha, tingnan mo alam mo Mayor Magalong, wala kang kwenta na good governance sa Crusader ba siya? Ba't ka sumama sa mga makaliwang grupo? Ba't ka sumama sa mga komunista? Ang tangingot mo naman. Naubos yung bilib ko dito sa kalbong ito, anak ng kamote. Pasintabi sa mga supporters ni Magalong putang ina, nagkamali ho ako ng pagtingin sa kanya. Nagpagamit ka na nga ako kay Bongbong Marcos, bigla kang sumugod sa Davao City. Galit na galit pa naman si Basti sa kanya, tinawag sang upaw kalbo eh. So ito na naman, nagpakita ka na naman sa rally ng mga dilawan, komunista, mga NPA yan, di ba kalaban nyo yan mga Magalong noon? Naging militar ka, ba't ka kumampi dyan? Kaya walang patutunguhan ng bansang ito dahil sa sobrang mga hipokrito, yung mga nandyan sa rally na yan, anak ng kagwang. Wala na si Magalong, putang na. Kaya pala yung mga picture na may rally, may mga kabataan, pantilis, wala, useless. Ang nito, pamumulitika, hindi good governance Magalong yung nilalaban mo para sa akin. Sayang lang yung bilib namin. Sana dumistansya ka na lang, no? Huwag ka na lang sana dyan pakalat-kalat sa EDSA na kasama itong mga buhaya. Mga dilawan naman yan, nagpapahirap sa bayan, noon pa yan eh. Dapat sumama ka na lang dun sa mga retired uniform personnel eh. Mga ex-militar, general, baka bibilib pa kami. Doon sa United, Independent People's Initiative, tama ba? Doon na lang sana kayo para mas maniwala kami sa inyong pakikibaka. Pero ito lumalabas ang tunay na kulay ni Magalong. Sang misa muna ang itinao sa National Shrine of Mary, Queen of Peace. Kasama riyan si dating Economic Secretary Winnie Monsod na nakikiisa raw sa galit ng tao kontra katiwalian. If we find out that the president is corrupt, and then the evidence shows that the vice president is also corrupt, let's take them both out. So importante, let's resolve this corruption problem. Tangingot mo naman Winnie Monsod eh. Alam mo kayong mga matandang paurong, paano mo sasabi na corrupt si Inday Sara? Walang kinalaman si Inday Sara sa budget. Sabi ng Commission on Audit within 3 consecutive years sa pagiging Vice President ni Inday Sara, pinaka-highest rating ang iginawad sa kanya ng kuwa.
unmodified opinion. Bakit ba pinipilit ninyo ho na sasabihin si Vice President Inday Sara ay corrupt? Kaya nga galit na galit ang taong bayan sa inyo, mga hunghang ho kayo eh. Once and for all. Pagkatapos ng misa, nagsimula na ang trillion peso march. Pero sa gitna ng marcha, nagkainitan pa ang isang grupo at ang mga pulis. Bumarikada kasi ang mga pulis sa gilid ng ruta ng marcha. Pinaatras sila ng kahit isang hakbang ng mga relihista. Pero hindi pumayag ang mga ito. This is maximum disturbance. This is not maximum tolerance. Kalaunan, nagpatuloy naman ang marcha. Ito yung mga tunay na mga salot sa lipunan. Mga hipokrito, mga bugok, no? Panggulo. Kaya tama po yung definition ng isang analyst, abogado yata, na sabi, hipokrito, mga hipokrito yung mga nag-attend sa rally. Bakit po mga hipokrito? O ito, pakinggan po muna natin itong analyst na ito dahil may sense po yung sinasabi niya. Siyempre, kahapon naganap naman po yung isang rally kontra korupsyon, no? At dito sa ating pamahalaan, attorney. Ano ho ba ang inyong pananaw, assessment naman po, nakita po ninyo kahapon kumpara sa mga nagdaang pong mga rally tulad na lamang noong September 21? I would like to compare, Jade. Pero makita natin yung contrast. Kahapon kasi, medyo alam natin yung hypocrisy behind the rally. Kasi hindi naman tinutumbok yung dapat sana tumbukin. Medyo alam natin na there is a conspiracy between the administration and the progressive left. Kasi ayaw nila na matanggal si President Marcos kasi si Vice President Sara Duterte ang papalit. So makita mo natin yung hypocrisy sa kanilang ginagawa. Opo. Tama ka dyan, attorney. Ito ay maliwanag, kahipokrituhan. Itong ginawa ng mga nagrarally kagahapon. Anak ng kagang. Anak ng kagwang, mga buplax, no? Tumbukin nyo si Bongbong Marcos. Alam ng taong bayan, si Bongbong Marcos ho, ang lahat ng may kasalanan. Si Bongbong Marcos ho, ang lahat ng may kinalaman sa budget insertion, bilyones, anak ng kamote. Siya po ang may kinalaman. Bakit si Inday Sara po ang pagresignin? Si Bongbong ang kawatan, Marcos. Si Duterte ikulong, payag kayo dyan? Sige nga, kapitbahay nagnakaw, pero ikaw pa kulong, payag ka? Kapitbahay nagpasarap, ikaw yung kawawa at maghirap, anak ng kamote. Anong kinalaman, Inday? Tama yung sinabi mo, attorney. Ito lamang ay kahipokrituhan. Tumpak na tumpak yung definition mo, attorney, sa mga lumalahok sa rally kagahapon. Tuloy natin. Pero ang kaibahan nito, nung mga nakaraan, attorney, ang context, wala pang mga nakakasuhan, nakukulong nung mga nakaraan. Ngayon, ang rally na ito ay may mga nakulong na at nakasuhan. Sa tingin mo, anong assessment mo doon? Nakita naman natin yung mga kinakasuhan, yung mga dilis mo lang, so to speak, yung mga small fries. Pero alam naman natin na hindi man yan mangyayari kung ang yung mga malaki ang nagpasimuno dapat sa ang unang plano kasi yung mga baba ay implementors lang yan. So small fries. So nagiging parang sacrificial lang just to appease the public na mayroong ginagawa about corruption. But that's not enough. Ang Pangulong Bongbong Marcos, tama ka dyan. Ito ay cover up lang. Pampalubag-lubag. Kasi nga, kaliwat ka ng rally, takot ng mga hungang mapalitan sa Palasyo de Polvoro, no? Tingnan lang, maghanap tayo ng sacrificial lamb. Sino? Ito, si engineer. Yung iba nga, mga dugyutin pa eh. Wala pang mga bahay nga eh. Yung isa nga, sabi, wala akong alam dyan. Minsan sa tagal ko sa posisyon ko, wala akong alam. Sacrificial lamb, dilis. Hindi yan yung gusto natin ho, na makulong. Kailangan po, ang gusto nating ipakulong ay yung mga kagaya ni Saldico, Martin Romualdez, Bongbong Marcos, Lisa Marcos, Sandro Marcos, Martin Aranita, Martin Romualdez, dalawang Martin mga bugok na yan. Yan po yung kailangan ipakulong ng taong bayan. Ang problema, tama ka sir, sap-sap dilis. May butanding ba? May pating ba? May balyena ba? Baka naman po pwede. Sakripisyo nyo si Baki. Yan ang gusto kong maging sakripisyo lang. Si Martin Romualdez at si Baki. Sige nga, bubuin. Kaya mo bang isakripisyo asawa mo? Kaya mo bang isakripisyo yung pinsan mo? Yung dalawa na lang. Kasi wala namang immunity itong si Martin Romualdez. Wala rin namang immunity si Lisa Marcos. O yung kapatid ni Lisa rin na si Martin, dalawang Martin. Sama na si Sandro. Yan na. Ito yung mga sinasabing big fish na pinangalanan po ni Saldico sa kanyang mga isiniwalat sa mga video. Pero ano ang nangyayari? Wala as in. Kaya ang taong bayan, hindi mo masisisi na until now ay galit na galit pa rin. Kahit meron kayong sarswela, optics, palabaso ninyo na merong nakulong, may nakasuhan. Pero hindi po kontento ang mga tao dyan eh. Kasi kung kontento ba ang taong bayan, walang rally na mangyayari. Yan ay cover up, no? Diversionary tactics para yung totoong mastermind ay hindi mapuruhan. Alam natin yung mastermind. Nakaupo ngayon sa Palasyo de Polvoron. Sino bang tangang mga Pilipino kung sasabihin mo ay walang kinalaman itong si Boboim? Kahit walang Saldico, hindi kumanda si Saldico eh. Nandun na po nakaakibat yung salitang command responsibility. Dahil po siya ay presidente ng ating bansa at siya po ay may lagda, huling lagda tungkol po sa pagpasa ng taunang budget ng ating bansa. So ngayon, alangan namang sisihin si Inday Sara. Kay pokrituhan dahil nga takot ang mga hinayupak na ito na si Vice President Inday Sara ay maging presidente, no choice sila eh.
Meron nga nagsabi, di ba? Di bali na lang daw na hindi mapatalisik si Bongbong Marcos kaysa Inday Sara ang maging presidente kasi alam nila, malaki po ang problema ho nila kay Inday kasi sabi nga ni Inday, walang negosasyon sa kanya. Talagang batas kung batas. Ngayon ho, hirap na hirap magkunwari. Itong mga nagraraling, mga hipokrito dyan. Hirap na hirap nilang itago yung kanilang tunay na hangarin. Maliwanag na yung hangarin ho nila na to divert the issue. I-divert lang na yung issue eh. Ang kanilang puntarya ay mga Duterte. Kaya hanggang ngayon, galit na galit ang mga Duterte sa Marcos admin. Mga DDA supporters na nakatikim ng kaliwat karang kanang mura, itong si Remulla. Nagsumbong sa media eh. Minura siya dyan, nagsumbong. Umiyak sa media. Sa kasumbong niya, kamuntikan na malaglag sa entablado na kanyang pinatungan. Hunghang eh. Pero alam ko laglag ito eh, sa akin eh. Hindi lang nakunan talaga ng video ng tuluyan. Siguro nabantayan ng RTVM. Talagang kinat agad yung video, anak ng kagwang. Hindi, inilag yung video, napunta sa mga press, no? Mga media, at nagtawanan din naman ng mga media huling-huli sa kamera. Walang takas si John Vic dito. Ito, pakinggan natin, nung pagkatapos niya magsumbong, diyan, patapos na kasi press con niya eh. Talagang kamuntikan, no? Pero hulog siguro to para sa akin eh. Ito, pakinggan natin, no? Miyak siya dyan eh. Pagdating po sa mga tao ron, kasama rin sa trabaho natin yan. Everybody has the right to be heard. Everybody has the freedom of speech is enshrined in our Constitution. So yung ginagawa sa akin doon, nagmumura ako, halos ano nang pinagsasabi sa akin, okay lang sa akin yun. As long as they keep the peace. Karapatan naman na sabihin nila kung ano nararamdaman nila eh. Kung damdamin ko lang iniintindi nyo, baliwala naman sa akin yun. Kasama na rin sa trabaho ko yun. Kung sa Facebook nga, ano-anong nakukuha kong message doon, pareho na rin sa live na nangyayari yun. Hindi ko na iniintindi yun. Mas importante yung trabaho na ginagawa namin. Tingnan mo ito na, nagsumbong siya dyan. Alam ko yung nagmumura mga DDA supporter sa akin na. Galit na galit kasi mga DDA sa mga Remulla, niwala ko kayo. Pag nakita mo kasi sila John Vic, mukhang mabuisit na yung araw mo, lalo na si Buyeng. Na para bang yung siga-siga ba, no? Yung alam mo yung wala pa silang ginawa na kalukuhan, mabubuisit ka na, alam mo talaga pag itong taong ito kaharap ko, walang mabuting gawin sa inyo kundi katarantaduhan. Parang ganun ba? Hindi ka gumawa ng kasamaan, buisit ka na eh. Minura talaga rin si John Vic nakita ko. Pero nasa saligang batas kasi sa atin eh. 1987 Constitution eh. Meron talaga yan. Freedom of expression at freedom of speech. Walang defamation eh. Pag ikaw public servant ka, government official, elected ka man or appointed ka, matik yan eh. Tanggapin mo yung kaliwat ka ng mura ng mga Pilipino. Part yan ng inyong trabaho. Mumurahin ka ngayon. Kunyari, John Vic, murahin mo. Okay na. Wala kang kwentang DILG. Ganun. Napamura yung isang Pilipino dahil sa inyong trabaho bilang isang Department of Interior and Local Government. Walang defamation yan eh. Even to the highest criticism ayon sa Korte Suprema, ay okay yan. Walang kaso yan. Walang inciting to sedition, walang defamation eh. Dahil part yan ng freedom of expression, deserve po ninyo na murahin kayo. Lalo na pag tungkol sa trabaho ninyo ang pinag-uusapan. Kaya dyan, kamuntikan na siya dyan malaglag eh. Panoorin nyo ang mga moment na ito. Ayan If there are no other questions, I have a meeting at the Tapos house. na eh. So, okay. Nagmamadali. Thank you very much. Thank you. Ayan na. Pong! Nagtawa ng mga video. Si Edwin Santos, kitang-kita, tumawa. Gusto niya, isa pa. Pagdating ko iniintindi yun. So, okay na. Thank you very much. Thank you. Boom! Ganun si Miko. Alam ko nalaglag to. No? Nalaglag to si John Vic. Kaso nga lang, iniwas agad yung kamera. Doon naman napunta sa audience. Pagpunta sa audience ang kamera, nahagip naman din yung tawanan ng mga media. Kawa ka man, Vic. Gaba na yan, Vic. Ginawa nyo kay former President Duterte. Kulang pa yan. Tingnan mo yung mukha ni John Vic. Hawak-lawak talaga. Malaglag ako dito, live na live. May gaba talaga si Tatay Digong Vic eh. Laglag yun, alam ko laglag yun para sa akin. Laglago yun. Iniwas mo yung camera. Kay John Vic napunta sa media, pero hagip naman yung tawanan ng mga media. Tawanan, kitang dinig yung tawanan. Si Edin, natawag na tawa si Edin Santos ni 25. Tawanan nyo yan. Anong malamang kayo? Talagang pinagmumura si John Vic. Kita ko sa video eh. Tama lang din naman kasi sir, namurahin ka sir ng mga DDS sa ginawa ho ninyo kay former President Duterte, Dandel. Hindi pa enough yung pagmumura ho sa inyo eh. Kasabwat kayo ni Bungit eh. Ito, piplin natin yung video. Galit na galit yung isang DDS. Kumuha talaga ng megaphone. Talagang dinodoro si John Vic eh. Tingnan, pakinggan natin, panoorin natin. Wala! Hoy! Wala, makinig ka sa akin! Makinig ka! Hindi nyo mag-ahari ang Pilipinas! Ha? Huwag kayo mag-ahari yan dito! Ayan, nagmumura oh. Ayan oh. Gago daw, puta. Bulong-bulong! Ano? Natatakot? Huwag kami! Tapang mga DDS. May balil kami, pulis kami!
Matapang ka lang kasi baka makasira ka ng mga tuta mo. Kakaya ka. Tatapang ng mga dilis. Nakakalungkot man pero Ayan, grabe no. Binanatan dyan naraparapan si John Vic eh. Minura talaga. Ang sabi ng isa, matapang ka lang dahil napalibutan ka ng mga kapulisan. Untindi no. Kaya bilib ako sa mga pakikibaka ng mga Duterte diehard supporters. Sila ang pinakamatapang na may paninindigan nasa lugar na sa tama. Okay lang yan, John Vic, na murahin ka. Sabi naman niya, okay. Ewan ko lang kay Buying. Baka si Buying masaktan. Sinaktan niyang kapatid ko. Putang ina. Ba't yung sinaktan si John Vic? Nandyan si Buying. Alam niyo po kasi marami na pong Pilipinong mga matatapang ngayon. Sa panahon ngayon, itong bagong henerasyon na tinatagurian na Gen Z, no? Generation, basta generation. Gen Z. Ayan. At alam niyo sa akin ang mga Pilipino, likas na mga matatapang eh. Andres Bonifacio, di ba? Celebrate lang natin ang Bonifacio Day. Lahat po ang mga yan. Bayani natin yan. Macario Sakay, Diego Silang. Lahat yan. Juan Luna, ayan. Mga matatapang. Yung isa pang Luna, no? Antonio Luna. Pag ikaw ay Pilipino, matapang talaga. Mga Kabitinyo, maraming bayani sa Cavite. Except sa isang traidor na si Emilio Aguinaldo. Trinaido sa Andres Bonifacio. Pero believe rin po ako sa katapangan ng dalawang Kabitinyo, no? Itong si Kiko Barsaga at si Leandro Liviste. Mga bata po ito, pero makikita mo yung kanilang paninindigan. Ngayong araw po kasi sinuspindi itong si Kiko Barsaga ng mga buhaya dyan sa Kongreso, anak ng kagwang naman, oh. Ito, sinuspindi po. Ayan, oh. Ayan. Humarap po ngayon may kinakaharap po ngayon si Kiko Barsaga na suspensyon sa Kongreso. Ito, sabi sa Daily Tribune, the House Committee on Ethics and Privileges recommends a 60-day suspension against Dasmariñas Representative Kiko Barsaga, no? After being found guilty of disorderly behavior over irresponsible use of social media, including posts that allege inciting sedition to sedition. Panel Chair J.C. Abalos calls Barsaga social media posts reckless, offensive, and irresponsible that bring contempt, discredit, and disrepute in the name of House of Representatives. Therefore, the committee imposes a 2-month suspension from office without salaries and allowances against Barsaga, with a stern warning that a repetition of similar conduct will lead to more severe disciplinary action, which is expulsion. His deliberate choice to retain certain load and professional inappropriate photos clearly shows bad faith. Respondents' conduct simply does not reflect the kind of principles and ideals that public expects of a public official, the chair says during the plenary session. Kasi si Kiko Barsaga, alam naman po natin na matapang ito, may paninindigan. So, kung yan po ang reason, no, na sinuspindi ka dahil matalim yung mga post mo, sinuspindi ka dahil anak ng kamote, nilabanan mo yung mga durugista, mga kurakot dyan sa gobyerno. Pero si Kiko Barsaga ay tanggap po ang kanilang ang hatol sa kanya, no, sa pagsuspindi. Pakinggan po muna natin si Kiko Barsaga bago po natin pakinggan yung pagtatanggol naman ni Kong Marcolita at ni Kong Liviste. Dalawa ho ito. Pakinggan natin si Kiko Barsaga. Honorable Kiko Barsaga, is hereby recognized. Okay, testing. I wholeheartedly accept the decision of the committee, but I maintain my stance that President Marcos must be held accountable for his crimes. Too many people have died and too much money was plundered from the Filipino people for us to stand down now. Whatever punishment may fall upon me and others who stand against this president who has lost his constitutional mandate of serving the people is inconsequential in relation to the amounts of lives and futures that will be saved when President Marcos leaves Malacanang. It took the deaths and imprisonment of Mr. Speaker to bring Marcos Sr. to Point of order, Mr. Speaker. punishment is only the beginning of our fight against them. Mr. Speaker, may we recognize Chairman Abalos for the point of order. Hindi na pinasilita si Kiko Barsaga yan. Honorable J.C. Barsaga. J.C. Hindi nila pinasalita si Kiko Barsaga dahil daw, ang sabi dyan, Congressman Barsaga statement on the Committee on Ethics, ito daw ay binabanatan daw kasi ni Kiko, no? So, si Bongbong Marcos. Pero ito, may bagong post si Kiko Barsaga. Basahin ko na lang, no? Wala na lang postcard. Ang sabi ni Kiko dyan, kasi pinapara siya dyan eh. They said my statements against President Marcos was unethical, but they never said it was untrue. Marcos will experience a repeat of history, not just like his father, but also like all the other dictators who came before him.
when you still and kill the people that you are constitutionally mandated to serve, then you will face the retribution of both God and country. Ayun po, tangina pinigilan, no? Hindi pinagsalita, no? Ito pa, dagdag pa ni basahin ko na lang yung, may post niya, ito yata yung statement niya kanina, na binabasa, na pinatigil, ito yun eh. Sige nga, basahin nga natin. Ang sabi ni Kiko Barsaga dyan, hindi ni Kiko, no? Tapang, no? Sabi niya, I wholeheartedly accept the decision of the House, but I maintain my stance that the President Marcos must be held accountable for his crimes. Too many people have died, and too much money was plundered from the Filipino people for us to stand down now. Whatever punishment may fall upon me and others who mandate observing the people is inconsequential in relation to Marcos, in relation, teka lang, tragis, ang liliit. Ang liliit ng in relation to Marcos, and the president who has lost his constitutional mandate observing the people is a consequential in relation the amount of lives and futures that will be saved. When President Marcos leaves Malacanang, he took the deeds and imprisonment of hundreds of thousands to bring Marcos Sr. to justice. My punishment is only the beginning of our fight against the corruption of Marcos administration. I promise that I will continue to fight corruption even in the face of imprisonment and death. Thank you, my dear colleagues. Ayan po yung statement ni Kiko Barsaga na pinapatigil, no? May pumalag, 2 kongresista kinampihan siya. Ito yung isa, si Congressman Marcolita. Ang sabi naman ni Kung Marcolita, anong mas mabigat na kasalanan? Ang miyaw o magnanakaw? Siyempre magnanakaw siya. Mga kawatan niyang mga yan eh. Alam niyo, abilib ako kay Kiko Barsaga, kahit makulong daw siya. Kahit kamatayan man. Ang kapalit ng kanyang pag-iingay, paninindigan sa social media, para labanan ang Marcos admin, okay lang sa kanya daw. Kakaiba, no? Ito yung mga kabataan ngayon na leader na kailangan natin, tumatayo para sa mga Pilipino. Pero yung mga veteranong, mga buaya, ang mga animal, ang tatahimik ninyo, anak kayo ng kagwang. Mga dilawan, nasa na kayo? Mga komunista, mga kaliwang grupo, anak bayan, kabag party list, na nandyan ngayon sa Kongreso, na sumisigaw kayo laban sa korupsyon, putang ng mga hipokrito kayo. Hindi kayo nakasuhan ng inciting to sedition, no? Pero si Kiko Barsaga ngayon, na lumalaban sa mga kurakot under Marcos admin, siya na ngayon yung gustong ipakulong at ipasuspindi pa ng gobyernong nakangiwi ang panga. Pero ito po, nakahanap po ng kakampi. Bilib din ako dito kay Leandro Libiste. May paninindigan, no? Bata lang, pero talagang bira. Pinahiya po ni Leandro Libiste ang mga kongresista. Ito ay nagbubutuhan na po eh. Tungkol sa suspensyon ni Kiko Barsaga. 60-day suspension yan, ha? Pakinggan natin si Leandro Libiste. Honorable Leandro Libiste is hereby recognized. Distinguished colleagues, ang boto ko ay no, hindi dahil perfecto si Congressman Barsaga, pero dahil questionable para sa akin na minadali natin itong desisyon dahil ngayong hapon lang natin nakuha ang committee report na ito at si Congressman Barsaga lang ang sinampahan ng kaso ng Committee on Ethics. Ang boto ko ay no, lalo na dahil inuuna natin ang kaso niya kaysa sa mga mas seryosong isyong kinakaharap ng isa sa mga kasamahan natin. Isang kapwa kong Batanggenyo na nandito ngayon na bumoto sa kaso ni Congressman Barsaga. Hindi ba nakakahiya maging miyembro ng Kongreso dahil parang naging normal na meron tayong isang kasamahan na inakusahan na nagbayad para sa mahigit 100 billion pesos ng mga kontrata sa DPWH? Para bang tinatanggap natin na normal lang magkaroon ng kasamahan na iniugnay sa pagnanakaw ng bilyong-bilyong piso na hindi iniimbestigahan na ng Committee on Ethics, Public Works o Infracom, samantalang inuunan natin ang kaso ni Congressman Barsaga? Habang hindi man lang natin pinaglalaanan ng masusing atensyon ang mas mabigat na aligasyon, lumalabas na parang okay lang magnakaw sa Kongreso. Nakatala na sa kasaysayan na sa gitna ng matinding kontrobersiya sa korupsyon. Ito ang inuna ng Kongreso at parang lang walang mali sa ginagawa ng isa sa ating kasamahan. At tayo mismo ay ngayon sumisira sa imahe ng Kongreso. Mahiya naman tayo. Ayos akong Leandro Libiste. Tama naman ho. Mas inuuna pa ninyo yung suspensyon ni Kong Barsaga kaysa mga kawatan dyan, mga kontratista na kasama ho po ninyo dyan sa Kongreso. Puta, hindi ba natunaw ho yung pinatamaan ni Leandro Libiste? Siya, ito teka lang meron pong latest news. Ito, alam ko yung pinatamaan ni Leandro Libiste si CWS Representative Edwin
Edwin Garjula. Ito rin, naglima sa kaban ng bayan ito, anak ng kamote. Oh. Tama. Bakit ayaw po natin unahin yung mga hinayupak na mga hinayupak ng mga kongresista na meron pong kaso sa katiwalian, yung mga pinangalanan ni Orly Diskaya? Nasaan na ang mga yon? Nasaan na yung kaso? Wala nang kaso, kaso-kasuan na lang, anak ng kagawad. Pero ito si Kong Barsaga, Kiko, na nanindigan para sa bayan, galit sa mga kurakot, pinapatahimik ninyo, tinatakot po ninyo, natanggalin sa pwesto. O ito po yung ito ay galing sa News 5, legit suspendido na po ng 60 days itong si Kiko Barsaga. The House adopted the recommendation of the House Committee on Ethics and Privileges to suspend Cavite Representative Kiko Barsaga for 60 days. Ito po yung boto with a vote of 249 affirmative. 249 na mga buhaya bumoto po na suspendehin si Kiko Barsaga. So ngayon, sino po ang nagmaniobra dito? Anak ng kagwang Martin Romualdez at itong si Sandro Marcos, wala na pong iba. Kasi sinasaktan din ni Kiko Barsaga itong si Sandro. So ito na po, 249 affirmative, bumoto ng yes. 5 naman po yung hindi umuoyon, na ayaw po, na hindi dapat po masuspindi. So bilang na lang no? Bilang na lang po talaga ang mga matitinong kongresista ngayon. 5 doon sa session ang bumoto ng no. Isa na po dyan si Kong Marcolita at si Kong Libisti. Nagalit sa mga buhaya, anak ng kamote. At meron namang 11 abstain, hindi po bumoto. Pero ako, palakpakan pa rin natin si Kiko Barsaga. Palakpakan natin. Tsaka si Kong Marcolita. Tsaka siyempre si Leandro Libisti, palakpakan natin. Alam nyo po, sinabi naman ni Kiko Barsaga, kung ito naman yung premyo, sukli sa kanyang pagiging bukal sa pagkritisize sa gobyernong Marcos na budol-budol. So be it, no? Alam nyo sa akin, iilan na lang pala talagang matitinong mga kongresista ngayon dyan sa Kongreso. Nasaan na kayo, kabataan pantilis? Kala ko ba, galit kayo sa mga kurakot? Putang ina. Bumoto rin kayo. Na isuspended itong si Kong Barsaga, nagalit sa mga kurakot, anak ng kamuti. Bilang na lang sa daliri ay yung mga matitino. Palakpakan natin yung 5. Kung sino pa po yung mga bata, mga bagong kongresista, sila pa ho ngayon ang mga matatapang na humarap sa mga buhaya dyan sa gobyernong ito. So ang totoo, dapat ang totoong tingnan natin na representante ng mga kabataan ay itong dalawang kongresista. Si Kiko Barsaga at si Leandro Libisti. Hindi yung kabataan party list na ang apelyido, rinig ko ba yun, kulot ang buhok, nakala mo'y para sa bayan, nasan kayo? Bakit hindi kayo bumabatikos kay Bongbong Marcos, Romualdez, yung first family, na pinuruhan na nga ho ngayon, ni Saldico? Ito yung tunay na nagmamahal sa bayan. Ako sa akin, itong mga batang ito, dapat ito ay suportahan. Dahil ito ang tunay na pag-asa ng bayan. Wala namang ibang representante natin sa mga kabataan ngayon diyan sa Kongreso, kundi itong dalawa. Meron sana yung Duterte Youth, ginago naman ng Marcos admin, dinarantado naman ng Comelec. 3 sana sa Duterte Youth na slot na makaupo diyan sa Kongreso para maging representante ng mga kabataan. Ito sana yung mga katuwang nila ni Kiko Barsaga at Leandro Libisti. Pero ano ang nangyayari? Ginagago ng gobyerno, ginagago ni George Garcia, budlat ang mata. Tinanggal ang talagang tanggal na yung Duterte Youth. Ang pinalit, Gabriela Partilis, anak ng kamuti. Ganito, kamapya ang gobyernong ito. Kung nandun lang sana, ito yung makatuwang talaga. Ang ganda siguro ng Kongreso. Tingnan, meron pang isang Marcolita, anak ni Rodante Marcolita. Antindi siguro ng banatan dyan sa Kongreso. Dapat itong mga to, protektahan natin, suportahan natin, dahil nandun na sa kanila ang tunay na public servant. Kay Kiko Barsaga at kay Leandro Libisti. Ito yung mga nakita ko, na sa tingin ko hindi kayang busalan tong mga to. Ito yung mga kabagong henerasyon na pwedeng ituring nating mga bayani sa panahong ito. Sino? Sige nga, pangalanan mo nga yung mga kabataan dyan, ng mga kongresista na lumalaban ngayon sa korupsyon sa gobyernong ito. Di ba wala? Sino ba? Ako sana. Ayun na lang, Birada Aguila Party List. Makipagtulungan tayo dito sa dalawang kabataan. Doon sa Kongreso, makipagbanatan tayo sa mga dambuhalang mga buhaya na talagang bitirano na sa pangungurakot. Mura kung mura. Ang ethical standard, siguro ang dami kong makaaway na kongresista, kung sakali lang. Pero ito yung literal na public servant. Serbisyo para sa bayan. Yung mga bumoto kay Leandro Libisti at kay Kiko Barsaga, hindi po sayang yung inyong boto sa kanila. Dahil legit, tunay na public servant, tunay na public service ang hangad ng mga to. Baka posible pa magiging gobernador itong si Kiko Barsaga sa Cavite. Yan ang isa sa mga nakikita ko. May mga future ang mga batang politician na ito. Duterte, hindi natatakot, may tapang, may paninindigan,
at totoong makabayan, makatao, at siyempre, samahan na rin ho natin ang makadiyos. Ito po ang kailangan natin sa bansang ito.